Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang Biyernes ng buwan ng Hunyo, ikapitong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Bukas, sa misa ng alas 6 ng gabi, Bisperas ng pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pagtatanong ng ating Panginoon kay Pedro. Nangyari ito matapos na si Jesus ay muling mabuhay at habang sina Pedro at mga ilang kasama ay nangingisda at halos wala silang nahuli, kung hindi pa dahil sa isang inakala nilang stranger na nandoroon sa pampang at nagsabi, "Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Nang sinunod ni Pedro at mga kasama itong sinasabing ito, nung inaakala nilang nakahuli sila ng marami. At nakilala ng alagad na mahal ni Jesus kung sino yung mama na yon. Ang Panginoon yon. At nang marinig ito ni Pedro, siya'y nagsuot ng damit, lumusong sa tubig, lumangoy palapit sa pampang. At doon masaya silang nag-almusal. At pagkatapos ng pagkain ng almusal, ito ngayon ang narinig nating Ebanghelyo. Tinanong ni Jesus si Pedro, "Iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" 3 beses na tinanong si Pedro ng iisa at parehong tanong, "Iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Sa pagninilay sa bahaging ito ng Ebanghelyo, magandang balikan natin ang naging homilya ng ating mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, sa kanyang inaugural Mass, nung siya ay mahalal bilang Santo Papa. Ito yung Ebanghelyo na ipinahayag sa misa, at sa kanyang homilya, sinasabi niya ang ibig sabihin ng ating Panginoon nung sinabi niya, "Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" Ng higit sa mga ito, ang tinutukoy daw ng ating Panginoon ay ganito, "Ang pag-ibig mo ba, Pedro, ay katulad ng pag-ibig ng Ama. Walang kondisyon, walang limitasyon, hindi napapagod, hindi nagsasawa. Ang pag-ibig mo ba sa akin ay katulad ng pag-ibig ng Ama." At napaka-importante ito para kay Pedro, sapagkat siya ang mamumuno sa simbahan. Pamamahalaan at pangangalagaan niya ang kawan na ipagkakatiwala ng Diyos sa kanya. Kaya dapat lamang na ang pag-ibig na mayroon siya sa kanyang puso ay pag-ibig katulad ng pag-ibig ng Ama. At sinasabi ni Pope Leo XIV, mangyayari lamang na mamahalin ni Pedro ang kanyang kawan, katulad ng pagmamahal ng Ama, kung siya mismo ay nakaranas ng walang hanggang awa at pagmamahal ng Ama. At alam nating lahat, mga kapatid, na si Pedro na sinasabing mapusok, pabigla-bigla, ilang beses babagsak sa kasalanan.
At ang pinakamatindi, 3 beses niyang itinatuwa si Jesus. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa biyaya ng Diyos, nanatili pa rin siya sa presensya at pagmamahal ng Diyos. Hindi naging hadlang kay Pedro ang kanyang mga pagbagsak, ang kanyang mga pagkakasala. Naranasan niya mula sa Ama ang walang hanggang awa, pagpapatawad at pagmamahal. At dahil naranasan ni Pedro ang walang hanggang awa, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos, ito ngayon ang ibabahagi niya sa kanyang kawan. Kaya matututunan lamang nating mahalin at tanggapin ang kawan na ipagkakatiwala ng Diyos sa atin ayon kay Pope Leo XIV, kung tayo mismo ay nakaranas ng walang hanggang pagmamahal at pagpapatawad ng Ama. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan sapagkat ang buhay natin ay buhay pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Buhay na dapat nag-uumapaw at punong-puno ng pagmamahal, lalo na para sa ating kapwa na lubos na minamahal ng ating Ama. Kaya hingin natin sa Diyos ang biyaya na ang pag-ibig nawa natin sa ating mga puso ay maging katulad ng pag-ibig ng Ama sa kanyang kawan. Upang sa ganitong pamamaraan, matutuhan din nating mahalin at tanggapin ang mga taong hindi natin kayang mahalin at tanggapin. Amen.